Punong-puno ng himala ang mga nakalipas na linggo bago sumapit ang anibersaryo ng community. Mga pagpapala ng kagalingan mula sa 3-day fasting at gawain sa community, nakitang-kita ang paggalaw ng banal na spirito. Malaki po talaga yung pasasalamat ko at naka-atin ako ng 3-day fasting kasi po, nung una po talaga, pinipilit ako ni mama na sumama ka na para maranasan mo. Tapos po, parang nung una nagdadalawang isip. Tapos nung may naggabi po, bago po, nagdasal po ako. Tapos parang sumagot po yung answer prayer na kailangan mo sumama para ma-feel mo kung gaano kalaki ang matutulong sa iyo ng Panginoon. Tapos sabi ko, yun na po, na-excite na po ako sasama na. Akala ko po hindi ko kayang hindi kumain. Kasi alam niyo naman po. Tapos, nung una sabi ko, parang nagugutom ako. Tapos nung nag-start na pong nag-prayer, parang lagi po akong busog, digahe po ako ng dighay. Sabi ko, ano ba to? Pero yung sikmura ko po, parang gumagano na siya. Yung isip ko po, busog, na hindi ako nagugutom, na yung sikmura ko lang po yung gumagano. Pero yung isip ko po, saka yung nasa puso ko, busog na busog po ako. Kasi alam ko na ano po, saka malaki po yung blessings na tumanggap. Kasi katulad po noon, dapat po nung Monday, ma-interview po ako sa hotel. Bali, inano ko na po siya, sinacrifice ko na kahit hindi po ako matayin, basta makarating lang po ako sa 3-day fasting. Tapos kanina po, nakapasa po kami. Ngayon, start na po kami sa Monday. Thank you po. Ako po yung nag-attend ng 3-day fasting. First time ko pa talaga. Then, hindi sana ako attend ng 3-day fasting kasi hindi ko talaga yun naranasan. Sabi kasi ng kuya ko, ga-attend ka ng 3-day fasting. Sabi ko, na hindi ko talaga yan kaya kasi one day nga tayo mag-fasting dito yun sa seminary. Kasi nandun kasi yung kuya ko. One day lang nga dito, hindi ko nga kaya, hindi nilang ako attend. Pero sabi niya, kailangan mo talaga yun. Kaya yun, nag-attend ako. Tapos doon, naranasan ko kung parang wala lang kapag kasi nasa Panginoon ka, nagdadarasal, nananalig ka ng Diyos, parang wala lang yung gutom. Basta lagi mo lang iniisip na laging naroon ang Diyos sa atin pag tayo ay tatawag sa Kanya at maglilingkod, parang mawala lang yung gutom. Saka napapasalamat ako at nagpupuri sa ating Panginoon dahil sa ganun, kahit sa maraming mga kahirapan sa buhay, kahit sa pamilya ko, doon tumatawag yung mama ko, sabi ko, kumusta na po kayo dyan? Sabi nila, okay lang. Kasi yan ang lagi kong dinadasal na maging okay ang pamilya ko kahit wala ako doon, kahit malayo ako. Sana man lang na magiging lagi tayong gabayan ng Diyos na tayo ay maglilingkod talaga sa Kanya ng buong buhay at buong puso. First time ko din pong umattend ng 3-day fasting. Ang saya-saya po, doon mo maranasan kung gaano ka kamahal ni Lord. Kasi doon ko naranasan na kung paano siya kausapin at paano din niya tugunin yung mga hinaing ko sa Kanya. Doon ko po naranasan kung paano pinakita ni Lord sa akin ang Kanyang pagmamahal. 3 araw, halos hindi po maubos-ubos ang luha ko. Siguro hindi lang luha ng kalungkutan, luha ng kasiyahan. Iba pala kung nandoon ka kay Lord. Kahit na anong mga problema o pagsubok na dumarating sa buhay mo, pag nasa Panginoon ka, hindi mo yon iisipin. Parang doon ko naranasan na maging kalmado yung kalooban ko. Hindi ko iniisip yung family ko, basta ang alam ko, nandoon ako kay Lord. Kasi alam ko na hindi naman sila pababayaan. Kaya ang naging maayos din po, hindi ko rin po naranasan na magutom ako. Kasi hindi ko rin po naranasan na mag-fasting. Pero doon, hindi po ako nakaramdam ng gutom. Kahit na maubos ang luha ko, pero ang saya talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na sana masundan pa yun. Ang 3-day fasting ay ginanap sa Patching Formation House sa Binangonan, Rizal, na dinaluhan ng mahigit 30 katao. At ito ang ilan sa mga kaganapan. Naging matagumpay at puno ng pagpapala, baon ng mga lumahok sa nasabing gawain. Nang sumunod na linggo, isa sa miyembro ng community ang biglang nahimatay at tumigil ang kanyang paghinga. Nawala na ang kanyang pulso.
at ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan matapos ang 20 minutong pagpupuri. Lahat ng mga miyembro ay kinatok ang kaharian ng langit sa kahilingang ibalik muli ang buhay ni Brother Ben. Hindi nga nabigo ang lahat at tunay na makapangyarihan ang Panginoon sa pagpapanumbalik sa buhay na nagmula sa Kanya. Okay na naman. Hindi po ako high blood. Hindi po ako inatake. Yung naranasan ko po nabinat po ako dahil nung araw na yon mataas ang aking lagnat. At pinilit kong pumunta rito dahil nga ako ang naka-assign bilang lay minister. Nung mag-umpisa ng misa, sinabi ko na palitan na lang ako dahil hindi ko na kaya. Mukhang magkukulaps na ako dahil sa taas ng aking lagnat. Kaya yun ang nangyari. Pero kapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon dahil binalik ng Diyos ang aking buhay. Alam ko naman na marami nagsabi na parang patay na rin ako. Dineclare na raw yata na matay na ako. Pero siguro talagang may mission pa ako dito sa ating community, no? Pero yung nangyari sa akin na yun, ang totoo, dapat malungkot ako dahil sa inabot kong sakit, ano? Pero ako po'y nagagalak, natutuwa. Dahil nung magkamali po ako, nakita ko po na ang lahat ay nakatutok ang atensyon sa akin. Lahat, naka-lay hands. Marami akong nakitang umiiyak habang nag-pray over sa akin. Para pong nagsikip ang aking dibdib sa labis na kagalakan dahil naisip ko, marami rin palang nagmamahal sa akin dito. Marami nagmamalasakit. kaya nagpapasalamat pa nga ako sa nangyari sa akin Dahil nakita ko na marami palang nagmamahal sa akin kahit na hindi ko masyadong nababati. Kaya sa ganitong pagkakataon pala, pag ikaw pala nasa ganitong sitwasyon, doon mo makikita yung mga tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Kaya sa inyo pong lahat na alam ko naman na nagmalasakit sa akin nung mga araw na yon, maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat po at pinupuri ko ang Panginoon higit sa lahat. Papasalamat po ako sa Kanya na wala hanggan sa pagbibigyan niya sa akin ng panibagong buhay. Yan. Tandaan po natin, ang anak ay biyaya. Amen? Yan. Kasi maraming kumukontra sa akin yung mga anak ng anak daw. Anak ko, biyaya ang anak. Maraming mga magulang hindi nagkakaanak, pero yung maraming anak, yan ang biyaya. Sa umpisa lang po yan, mahirap, no? Pag maliliit pa. Pero paglaki niyan, no? Nako, isang biyaya talaga. Ako, nagsisi ako, bakit 5 lang anak ko Kung noon sana nakilala ko pa si Lord, gusto ko 16. Gusto ko talaga 16 sa totoo lang, no? Kasi kami, 10 lang kami. Kulang yung 10, dapat maraming anak, no? Alam niyo po, may kapitbahay kami, 10 ang anak niya, si Sister Feli Rago. Noon talaga hirap na hirap siya, lalo pa asawa niya na paralyzed. Pero alam niyo po, ngayon, lahat ng anak niya, puro mga tapos na sa pag-aaral at nagtatrabaho na. Yun, at ang ibig sabihin, no, kahit sila, natapos sila sa sarili nilang sikap. Sometimes, poverty is a gift, no? Poverty is a gift. Kasi marami po dyan na maraming makaka-afford naman pag-aral, pero ayaw mag-aral. Pero yung mga kapos sa buhay, kung ang mga anak ay positive, titingnan ang problema, talagang makakatapos, no po? Kaya hindi po salot ang anak, biyaya, no? Kaya ma-realize po natin yan, yung mga kunti lang anak na sana pala marami anak, no?